sa magulong lupain ng American West noong huling bahagi ng 1800s, kung saan ang batas ay madalas nakasulat sa dulo ng baril. Dalawang lalaking matagal nang sanay sa dilim ng kalupitan ang muling tumapak sa isang bayan na tila kinakain na ng takot. Si Virgil Cole, isang bihasang gunman na naging lawman para sa mga bayang walang sariling proteksyon. Tahimik, malamig ang tingin at bihirang magsalita. Pero kapag kumilos, siguradong may bigat ang bawat galaw niya. Kasama niya si Everett Hitch, dating sundalo, mas maingat, mas analitiko, at madalas siyang nagsisilbing boses ng rason sa gitna ng panganib. Sa kanilang mahabang paglalakbay sa kanluran, iisa ang naging panuntunan nila: ayusin ang gulo, tapusin ang laban, at umalis bago pa tuluyang lamunin ng karahasan ang lahat. Sa loob ng mahigit isang dekada, magkasama silang naglakbay sa iba't ibang bayan na wasak na ng kawalan ng batas. Ngunit ang Appaloosa, iba. Pagdating nila sa bayang ng Appaloosa, agad nilang naramdaman ang mabigat na hangin sa paligid. Tahimik ang mga tao, pero ramdam ang takot sa bawat tingin, sa bawat saradong pinto, at sa bawat hakbang na parang may sumusubaybay. Sa likod ng lahat ng ito, isang pangalan ang bumabalot sa buong lugar: si Randall Bragg. Isang makapangyarihang rancher na hindi lang negosyante, kundi tunay na may kontrol sa buhay at kamatayan sa Appaloosa. Sa ilalim ng kanyang impluensya, ang batas ay walang saysay at ang hustisya ay isang biro. Ang sino mang kumalaban sa kanya ay naglalaho na parang hangin. Walang paglilitis, walang paliwanag, wala ring tanong kung nasaan sila napunta. Kamakailan lamang, lalo pang lumala ang sitwasyon. Sa gitna ng araw, pinatay ni Bragg ang dating sheriff ng bayan kasama ang dalawa nitong deputies, diretso sa harap ng mga tao at sa harap pa mismo ng isang batang saksi, para itong mensaheng malinaw: ako ang batas dito at walang makakapigil sa akin. Dahil sa matinding takot at desperasyon, napilitan ng mga natitirang leader ng Appaloosa na humingi ng tulong kina Virgil Cole at Everett Hitch. Ang alok, bigyan sila ng posisyon bilang marshals kasama ang kapangyarihang ipatupad ang batas at ibalik ang kaayusan sa bayan. Tinanggap nila ang alok, pero alam nila mula pa lang sa simula, hindi ito simpleng pag-aresto. Isa itong laban na may kapalit na dugo. Sa unang mga araw pa lang ng kanilang pamamalagi bilang marshals, agad nilang hinarap ang mga tauhan ni Bragg. Mga armadong lalaki na sanay sa pananakot, panggigipit at mabilis na karahasan. Sa bawat kilos nila, parang sinusukat nila kung hanggang saan ang tatag ng dalawang bagong luman. At sa unang sagupaan pa lang, malinaw na ang Appaloosa ay hindi basta-bastang bayan. Dito, ang takot ang tunay na namumuno. Ngunit habang umiinit ang tensyon, dumating ang isang babae na magpapabago sa direksyon ng lahat. Si Allison French, isang misteryosang babae na walang malinaw na pinanggalingan, walang pera, walang tahanan, at tila may mga lihim na ayaw niyang ilantad kahit kanino. Sa unang tingin, isa lang siyang estranghero, pero habang tumatagal, unti-unti siyang naging bahagi ng inaalagaang buhay ni na Virgil at Everett. Sa pagitan ng katahimikan ni Virgil at pagiging maingat ni Everett, si Allison ang naging puwang na unti-unting pumapasok sa emosyon ng dalawang lalaki. Dito, nagsimulang magbago ang lahat. Hindi lang pala baril ang magiging kalaban sa Appaloosa, kundi pati tiwala. Hindi lang laban para sa batas,
kundi laban din sa puso ng bawat isa. Habang unti-unting bumabalik ang katahimikan sa bayan, mas lalo namang napapalapit si Virgin Cole sa isang misteryosang byuda. Sa paglipas ng mga araw, mabilis na nahulog ang loob ni Cole sa kanya, hanggang sa nagpasya silang magsimulang bumuo ng bagong buhay ng magkasama. Ngunit habang si Cole ay abala sa nararamdaman niya, napansin ni Everett Hitch na may ibang intensyon si Ali. Sa isang pagkakataon, sinubukan nitong akitin si Hitch nang silang dalawa lang ang magkasama. Tumanggi si Hitch, ngunit nagsimula na siyang magduda kung dapat ba niyang sabihin ang lahat kay Cole. Kasabay nito, isang mahalagang saksi ang lumantad. Isang tauhan ni Randall Bragg na handang magpatunay sa brutal na pagpatay sa dating marshal at mga deputy. Ito na ang pagkakataong hinihintay nila. Sa ilalim ng dilim ng gabi, lihim na pinasok ni Cole at Hitch ang rancho ni Bragg. At matapos ang matinding komprontasyon laban sa kanyang mga tauhan, tuluyan nilang naaresto ang makapangyarihang kriminal. Wala nang nagawa ang mga tauhan ni Bragg dahil alam nilang isang maling galaw lamang at mismong buhay ng kanilang lider ang magiging kapalit. Sinubukan man nilang sundan at sagipin ito hanggang sa kulungan, ngunit nauwi rin sa kabiguan ang kanilang plano. Samantalang, si Hitch ay unti-unting napapalapit sa isang babaeng nagngangalang Kitty. Isang babaeng tahimik na nagkakaroon ng espesyal na damdamin para sa kanya. Hindi nagtagal, dumating ang hukom at sheriff para sa paglilitis. At sa wakas, napatunayang guilty si Randall Bragg at hinatulan ng kamatayan. Akala nila tapos na ang lahat. Pero habang sakay ng tren at dinadala si Bragg sa kanyang parusang kamatayan, isang bagong panganib ang sumulpot. Dalawang kilalang gunman, ang Shelton Brothers, mga dating kakilala rin ni Cole, ang humarang sa kanilang daan. Ngunit, mas matindi ang kanilang ginawang alas. Kasama nila si Ali, hawak sa panganib. At bilang kapalit ng buhay nito, napilitan si Cole na palayain si Bragg. Sa sandaling iyon, hindi lang kriminal ang nakatakas, kundi nagsimula ring mabasag ang tiwalang pilit nilang pinuo. Habang mas lumalalim ang laban nila laban kay Bragg, lalo ring ibinapakita ng lalaki kung gaano kalawak ang kanyang kapangyarihan. Kahit nahatulan na sa kanyang mga krimen, hindi pa rin tuluyang natatapos ang impluwensya niya. Dahil sa tulong ng mga taong handang magbayad para sa sariling interes, nakahanap muli si Randall Bragg ng paraan upang makalaya. Samantala, patuloy namang sinusubok ang samahan ni na Virgil Cole at Everett Hitch. Hindi na lamang mga kriminal ang kanilang problema, kundi ang komplikadong presensya ni Ali, isang babaeng unti-unting nagdudulot ng tensyon sa kanilang matagal ng matibay na pagkakaibigan. Si Cole, na unang beses nakaramdam ng tunay na pagnanais na magkaroon ng tahimik na buhay, ay piniling manatili sa tabi ni Ali sa kabila ng lahat ng babala sa paligid niya. Sa kabila ng tagumpay nilang maihatid si Bragg sa kulungan, akala nila ay tuluyan na rin matatapos ang kanilang matagal na laban-laban dito. Ngunit hindi pa pala doon nagtatapos ang lahat. Pagbalik nila, bigla silang inambush ng mga tauhan ni Bragg. Sunod-sunod na putok ng barilang agad sumalubong sa kanila. At sa gitna ng kaguluhan, muntik nang mapuruhan sina Cole at Hitch. Sa pagkakataong iyon, muling nakahanap ng paraan si Randall Bragg upang makatakas. At habang sinusubukan nilang unawain ang nangyari, isang balitang mas nakakagulat ang dumating mula sa Justice Department.
Ayon sa ipinadalang notis, opisyal nang nabigyan ng pardon si Bragg sa kasong murder dahil umano'y wala raw sapat na ebidensyang magpapatunay laban sa kanya. Sa isang iglap, nabura ang lahat ng kanilang pinaglaban at muling nakalaya ang lalaking minsang naghari sa Appaloosa sa pamamagitan ng takot. Ngunit para kay Hitch, may mga bagay na hindi niya kayang baliwalain. Lalo na nang mapansin niyang muling bumabalik si Bragg sa Appaloosa na para bang walang nangyari at muling sinusubukang kontrolin ang bayan sa sarili nitong paraan. Dito niya naunawaan ang isang bagay. Kung mananatili siyang tahimik, mauulit lang ang lahat ng pinagdaanan nila noon. At kaya, sa isang desisyong hindi inaasahan ng marami, pinili ni Everett Hitch na siya mismo ang harapin si Randall Bragg. Hindi na ito tungkol sa batas. Hindi na rin ito tungkol sa trabaho bilang deputy. Isa na itong laban upang tuluyang wakasan ang anino ng takot na matagal nang bumabalot sa Appaloosa. Sa gitna ng katahimikan ng bayan, sa harap ng mga taong matagal nang naghintay ng hustisya, dumating ang sandaling wala nang makakaiwas. Dalawang lalaki, isang baril at isang putok na magtatapos sa lahat. Sa Appaloosa, hindi sapat ang pagiging mabilis bumunot ng baril. Minsan, ang tunay na laban ay ang pagpili kung ano ang kaya mong isakripisyo para protektahan ang mga taong mahalaga sa iyo. At sa huli, hindi lahat ng bayani ay nananatili sa lugar kung saan sila nanalo. Minsan, kailangan mong umalis at iwan ang lahat para mabigyan ng pagkakataon ang iba na magkaroon ng kapayapaan.